Pagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa chapter 5. At ang goal natin this afternoon is to finish chapter 5 na pinamagatang of Divine Providence. Okay, so ito po ay part 4 na. At ito po ay final na installment natin para sa chapter na ito. So that next Lord's Day, ay Lord willing, mag-move on na tayo sa chapter 6 naman ng ating pong confession. So balikan lang natin ng mabilis yung mga natalakay na natin nung nakaraan. So nakaka-4 na paragraph na po tayo dito po sa chapter na ito. So yung unang paragraph, tinalakay natin the doctrine of divine providence stated. So basically ay dinefine natin according sa ating confession kung ano ibig sabihin ng providence na hango sa turo ng Biblia, no? Hindi sa paliwanag ng mga theologians o ng mga magagaling na author, kundi sa pamamagitan ng turo ng salita ng Diyos. At tinalakay din natin na sa paragraph 2 ng chapter 5, the means used. Bagamat ang Diyos ang namamahala sa lahat, siya ang may control sa lahat ng bagay at walang imposible sa Kanya, kayang gumamit ng Diyos ng mga pamamaraan na pwede nating sabihin pangkaraniwan. Pero hindi limitado ang Diyos sa mga pamamaraan na ito para i-accomplish niya kung ano yung kanyang kagustuhan. Sa paragraph 3 naman, ay tinalakay natin the exemption or the exception to the rule made. Ibig sabihin, totoong gumagamit ang Diyos ng mga pamamaraan para maisakatuparan niya yung kanyang plano. Pero may mga pagkakataon na pinipili ng Diyos na hindi gumamit ng anumang pamamaraan. O sabihin natin na i-overrule ang mga bagay na pangkaraniwan, kaya nga may mga miracles na mababasa tayo mula sa banal na aklat ng Diyos. Okay, so still, God is accomplishing His purposes, pero hindi siya gumagamit ng means na pangkaraniwang nangyayari. So, from paragraph 2 and paragraph 3, pwede nating sabihin na ang Diyos, hindi siya limitado ng kahit na anumang bagay. Kaya niyang isakatuparan ang gusto niya, pwede siyang gumamit ng mga pangkaraniwang pamamaraan, pwede rin namang hindi. So, at the end of the day, ay magagampanan pa rin ng Diyos, so matutupad pa rin ng Diyos kung ano yung kanyang layunin. And then, sa paragraph 4, yung tinalakay natin last Lord's Day, sa probidensya ng Diyos, sa pamamahala ng Diyos, sa lahat ng kanyang nilikha, kasama doon ang pagpapahintulot niya ng kasalanan. So, sin is included in divine providence. And under this, ay binigyan natin ng emphasis ang tatlo. Una, God permits His creatures to commit sin. Okay? So, bagamat kontrolado ng Diyos ang lahat, di ba sinasabi ng iba kung kontrolado ng Diyos ang lahat, di sana pinigilan niyang magkasala ang tao. Pero, yun nga, ang lalong nagpapatingkad ng kagandahan ng providence. Kasi, hindi ibig sabihin nagkasala ang tao ay wala ng kontrol ang Diyos. So, kahit nagkasala ang tao, nananatiling namamahala pa rin ang Diyos sa lahat. At sabi nga natin sa letter B, God is even actively involved in governing sin. So, kahit sa kasalanan, di ba, o sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng kasalanan, kayang isakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin. Example natin dyan, di ba, sa buhay ni Joseph. Di ba, ang daming masasamang karanasan, maraming kasalanan na ang pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay ni Jose. Pero yung pinahintulutan ng Diyos ng lahat ng yun, ng kasamaan at kasalanan, ang naging kasangkapan ng Diyos para mailagay si Jose sa isang posisyon na makapagliligtas siya ng maraming buhay. At alam natin, sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, nilagay ni Yahweh si Jose sa posisyon na yon para mapangalagaan ang Israel o ma-preserve ang bayan ng Israel. So God is actively involved in governing sin. Pero letter C, ang ating confession ay maingat na sinabing, bagamat pinapahintulutan ng Diyos ang kasalanan at siya ay namamahala at nagsasakatuparan ng kanyang layunin kahit sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng kasalanan, hindi ibig sabihin siya ang dahilan
kung bakit may kasalanan. Maging maingat ang ating confession. Bagamat involved ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa mundo at sa kanyang mga nilikha, kasama yung kasalanan, hindi ibig sabihin siya ang dahilan kung bakit may kasalanan. God is not the author of sin. God may have permitted sin, but it is not His will, na ang tao ay maging makasalanan. Yun ay sariling pagpapasya at responsibilidad ng tao. Winasak ni Adan ang kanilang tipanan. That's not God's will. But He allowed it. And He is governing even yung kalagayan ni Adan sa kanyang kasalanan para isakatuparan ng kanyang mga layunin. So God is not limited by whatsoever in His creation para lamang isakatuparan ng kanyang layunin. So right this afternoon, paragraph 5 naman tayo. We will move on to paragraph 5 and eventually, matapos natin hanggang paragraph 7. Tingnan natin. Bilisan lang natin to. So tingnan natin yung paragraph 5. Sabi diyan sa screen, the most wise, righteous, and gracious God does not or does oftentimes leave for a season His own children to manifold temptations and the corruptions of their own hearts, to chastise them for their own or for their former sins, or to discover unto them the hidden strength of corruption and deceitfulness of their hearts, that they may be humbled, and to raise them to a more close and constant dependence for their support upon Himself, and to make them more watchful against all future occasions of sin, and for other just and holy ends, so that whatsoever befalls any of His election or any of His elects is by His appointment for His glory and their good. Okay, so that's paragraph 5. Hatiin natin ito sa ilang mga mahalagang bahagi na hindi masyadong mahaba. Okay, so this is actually Roman numeral number 5 na, paragraph 5. So title natin dito, God governs the sins of His own children. So kung pinamamahalaan ng Diyos ang kasalanan, pinapahintulutan na ito sa mundo para isakatuparan ng kanyang layunin, kasama sa pamamahala ng Diyos ang kasalanan ng kanyang sariling mga anak. Okay? So, note, the confession teaches that God allows His own children to fall into various temptations and trials, not permanently, but for a period of time, for their own benefit, and ultimately for God's glory. So, may mahalagang i-underline natin yung sinabi diyan na not permanently, but for a period of time only. Okay? So, ang mga anak ng Diyos na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, okay, totoong tayo may kaligtasan, meron tayong kaugnayan kay Kristo, pero dahil nananatili tayo dito sa katawan na ito, dito makasalanang mundo na ito, tayo po ay nahuhulog sa pagkakasala. At yun ay kasama sa pamamahala ng Diyos na pinahintulutan niya ng kanyang mga anak, mahulog sa pagkakasala. Pero ulitin natin, pansamantala lamang yun. At hindi permanente. Okay? Not permanently, but for a period of time only. Why? Sapagkat ang Diyos ay mayroong purpose kung bakit niya pinapahintulutan ang mga mananampalataya na kanyang anak na mahulog sa kasalanan. Okay? Sabi dun sa ating binasa kanina sa unang line, sa confession, the most wise, righteous, and gracious God does oftentimes leave for a season His own children to manifold temptations and the corruptions of their own hearts. So, nare-recognize ng Diyos na kahit tayo Christian na, kahit tayo may kaugnayan na sa kanyang anak, dahil tayo nananatili sa katawan na ito at sa mundo na ito, mahuhulog tayo sa temptation, Because our humanity is still sinful, makasalanan. Pero bakit pinapahintulutan ng Diyos na tayo mahulog sa kasalanan? Una, na dahilan to discipline them and to expose the sinfulness of their hearts. Kaya pala tayo pinapahintulutan ng Panginoon
na mahulog sa kasalanan ay hindi para mag-enjoy tayo sa kasalanan, no? Kundi para maisakatuparan ng layunin ng Diyos na tayo ay madisiplina. Okay? At maipakita sa atin ng Diyos na hindi kaaya-aya ang ating pagiging makasalanan. Kumbaga nakikita natin sa pamamagitan ng pagdidisiplina ng Diyos na ang kasalanan ay masama at ito ay hindi dapat natin na i-enjoy bilang mga mananampalataya. Doon sa confession natin, ganitong nakalagay, to chastise them for their former sins or to discover unto them the hidden strength of corruption and deceitfulness of their hearts. So pinapahintulutan pala ng Diyos na tayo mahulog sa kasalanan para ipakita sa atin na hindi natin dapat pagtiwalaan ang ating mga puso. Hindi tayo dapat magtiwala sa ating sarili, no? Kasi mas madalas kaya tayo nahuhulog sa tukso at pagkakasala dahil nagtitiwala tayo sa ating sarili. And God allows that to happen, no, as part of our discipline, no? So that pag nakikita natin, ay kaya na tayo nagkasala dahil pinili nating sundin ang sarili natin at ano naging resulta niyan? Dinala tayo sa kapangitan ng kasalanan. And then we will realize eventually na hindi natin dapat ginagawa ang mga bagay na ayaw ng ating Diyos. Isang halimbawa dito sa Old Testament, in 2 Chronicles 32 verse 25, and then tatalon tayo sa verse 31. Sabi dito, but Hezekiah did not make return according to the benefit done to him, for his heart was proud. Therefore, wrath came upon him and Judah and Jerusalem. And so in the matter of the envoys of the princes of Babylon, who had been sent to him to inquire about the sign that had been done in the land, God left him to himself in order to test him and to know all that was in his heart. So dito yung example ni Hezekiah, no, na merong mga representative from Babylon ang bumisita. And then nag-inquire tungkol dun sa tanda. Pero ano nangyari dito? Sabi, pinahintulutan ng Diyos na magyabang si Hezekiah. Na? Minsan dumarating yun sa buhay natin na pinapahintulutan tayo ng Panginoon na maging mayabang para, ang sabi dito, subukin siya at para malaman ang lahat ng nasa kanyang puso. Minsan, ang pinakamainam na pamamaraan ng Diyos para ipakita sa atin na hindi natin dapat pagtiwalaan yung sarili natin ay yung paghinayaan niya tayong magkasala. Paghinayaan niya tayong mahulog sa tukso. Paghinayaan niya tayong matisod, no? O kaya ay madapa, no, sa ating pong paglakad. Kasi nare-reveal no? Pag sa Christian pala nangyari na ang Diyos pinahintulutan niya na magkasala yung kanyang anak, ang resulta pala nito ay nare-realize dapat ng Kristiyano na hindi tama ang magkasala. Hindi dapat magpatuloy sa kasalanan, no, sapagkat ito ay nagpapakita ng kanyang kahinaan, ano, at kawalan ng pagdidepende sa Diyos. So minsan pinapahintulutan ng Panginoon yun para turuan tayo. No? Kumbaga para siyang training ground para sa atin. No? Para i-discipline tayo, para turuan tayo. So hindi pinapahintulutan na tayo mahulog sa tukso ng Diyos para mag-enjoy ng kasalanan. No? Kundi para ma-realize natin na itong kasalanan na ito dapat nating iwasan. Caution! Though it is true that God allows His children to be tempted and tried, it does not mean that He is the one who tempts them to sin or wants them to choose what is sinful. So gusto natin maglagay ng paalala. Bagamat totoo, pinapahintulutan ng Diyos na paminsan-minsan, no, tayo po'y mahulog. No, hindi po palagi. No? Ang sinasabi natin dito sa turo ng confession natin, paminsan-minsan for a season. No? Doon pala makikita mo na hindi nararapat o hindi totoo na ang isang nagpapakilalang Kristiyano na palaging nagkakasala, no, ay totoong ligtas. No? Kasi para sa salita ng Diyos, maaaring nahuhulog sa tukso o kasalanan paminsan-minsan.
No? Pero hindi ibig sabihin no, na ang Diyos ay may kagustuhan na tayo magkasala. Okay? Sa pamamahala ng Diyos, pinahintulutan niya tayo tuksohin. No? Pero pag tayo nahulog sa kasalanan, hindi dahil tinulak tayo ng Diyos para magkasala. Bakit pa hinayaan ng Diyos na ako'y tuksohin kung ayaw niya naman akong magkasala? Di ba? Para nga tayo disiplinahin. No? Para tayo i-train. No? Kumbaga sa military training, para masanay no, ang mga militar no, sa hirap ng pakikipagdigma. Pinahirapan sila eh. No? Ini-expose sila sa maraming klase ng kahirapan. Sufferings, physical sufferings, no? Minsan torture. No, para masanay sila, para maging maingat sila, para maging matibay sila. Kung darating man yung panahon na sila ay masaisalang sa digmaan. So, ganoon din po tayo bilang mga mananampalataya. So, hindi ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos na tayo tuksuhin. Ang Diyos ang may dahilan kung bakit ako nagkasala. Diba? Sa James chapter 1 verse 13, pinaalalahanan tayo ni Santiago, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. Okay? So, hindi pwedeng sabihin ng isang tao, kaya ako nahulog sa tukso kasi tinulak ako ng Diyos. So, hindi niyo pwede akong sisihin dun sa aking kasalanan kasi ang Diyos ang dahilan kung bakit ako nagkasala. Hindi. Mali pong kaisipan yun. Okay? Bagamat totoong pinapahintulutan ng Diyos na tayo po'y tuksuhin at mahulog sa kasalanan, pero yun po'y para tayo disiplinahin. No? Para ipakita sa atin, hindi natin dapat pagtiwalaan ang ating puso sapagkat ang puso natin ay masama. Pangalawa, hindi lang para tayo disiplinahin at para ipakita ang kasamaan ng ating mga puso, but also to humble them and to teach them to depend on God, making them careful of their weaknesses to sin. So sa pagdidisiplina ng Diyos pala sa atin, sa pagpapahintulot na tayo mahulog sa kasalanan, at pag na-realize natin na ito'y masama at ayaw ng Diyos, ang nagiging epekto pala dapat sa atin ay nagiging mapagpakumbaba tayo. At lalo tayong natututo na huwag magtiwala sa sarili natin, kundi dumepende sa Diyos para maging maingat tayo sa susunod upang hindi tayo gumawa ng kasalanan. Diba? Ano sabi sa ating confession? That they may be humbled and to raise them to a more close and constant dependence for their support upon Himself, upon God, and to make them more watchful against all future occasions of sin and for other just and holy ends. Kaya dito natin masusubok, di ba, yung isang Kristiyano, no, o isang tao na nagpapakilalang Kristiyano, kung totoong Kristiyano siya o hindi. Ba, pinapahintulutan ng Diyos na siya'y tuksuhin o mahulog sa kasalanan, no? Pero makikita mo kung sino yung totoong Kristiyano. Kasi yung totoong Kristiyano, anong sabi? Ang magiging resulta sa kanya, ma-humble siya. Diba? Magsisisi siya sa kanyang kasalanan, aaminin niya sa Diyos, mali yun, at lalo siyang lalapit sa Diyos para umasa sa kanya, dumepende sa kanya. Yun yung resulta o epekto kung talagang Kristiyano yung nahulog sa kasalanan. On the other hand, kung hindi naman talaga totoong Kristiyano at nahulog sa kasalanan, nagpapanggap lang na Kristiyano, anong mangyayari sa kanya? Lalo siyang lulublob sa kasalanan, magpapakasaya siya sa kasalanan, diba? Lalayo siya lalo sa Diyos. Nakita mo? So, ganun yung dalawang resulta sa isang taong nagpapakilalang Kristiyano. Kung totoong mananampalataya, sabi ng ating confession, pag sila'y pinahintulutan ng Diyos na magkasala, they will be humbled. No? And they will learn dependence on God. At sa susunod, iwasan yung kasalanan na yun. Kung hindi naman totoong Kristiyano, pag nahulog sa kasalanan, ay mag-i-enjoy ng kasalanan. No? Lalong magpapakalublob sa kasalanan. No? Pangangatwiranan ng kasalanan. Magagalit pa nga siya pag siya itinutuwid o dinidisiplina. Hindi talaga totoong mananampalataya. Ang ganon. Diba? Deuteronomy chapter 8 verse 2. Example ito. Ang sabi dyan, and you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.
Diba? Sa karanasan ng Israel, nung sila'y bumiyahe, no? Mula sa bundok ng Sinai, papunta dun sa lupang ipinangako. So they spent, sabi dito, 40 years in the wilderness. Pero ano sabi ng Panginoon? Pag tinignan mo geographically, pwede naman hindi sila magpaikot-ikot sa wilderness. No? Pwede silang bumiyahe ng straight line papunta sa Canaan. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi sila diniretso sa Canaan, kundi pinaikot-ikot sila sa wilderness. Ang sabi dito, pinakita sa atin dito yung reason ng Panginoon kung bakit. Para subukin sila kung talagang nalalaman nila sa kanilang puso na gusto nilang sundin ng Diyos. So yung palang experience na yon, imagine mo, pag binasa mo yung kasaysayan ng Israel, yung 40 years na yon, isang lifetime yan ng isang tao. Yung lahat ng original na generation na nanggaling sa bundok ng Sinai, patay lahat sila. No, yung 40 years na yon. Walang natira dun sa original na batch na lumabas ng Egypt. Yung mga nakapasok sa lupang pangako, yung mga anak-anak na nila, yung mga apo-apo na nila. Pero yung original na lumabas sa Egypt, namatay lahat yon dun sa 40 years sa wilderness. No? Pero, maging experience na yon ng 40 years sa wilderness, ginamit ng Diyos para i-test yung puso ng Israel kung talagang magiging masunurin sila kay Yahweh o hindi. Ginagamit pala talaga ng Panginoon yun, ano? Hinahayaan tayo magdusa, hinahayaan tayo matukso, at minsan, hinahayaan tayo mahulog sa kasalanan, no? Para tayo po ay madisiplina at matutunan natin ang kapakumbabaan sa harap niya. 2 Corinthians 12:7, ito New Testament example. Sa buhay naman po ito ni Apostle Paul, familiar tayo lahat. Sabi diyan, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. So yung context nito, diba si Apostle Paul ay nagkaroon ng experience na hindi natin alam kung totoong experience by physical na pagpunta sa langit or by vision, no? Pero sabi niya, nakapunta siya sa langit, no? At marami siyang nakita at narinig doon na hindi niya pwedeng sabihin. At ang sabi dito, para pigilan siya na maging mayabang. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan siya ng tinik sa laman, no? Ang sabi ng mga scholars, yung tinik sa laman ay physical ailment o karamdaman sa katawan na nagpapahirap kay Apostol Pablo para mapaalalahanan siya na hindi siya dapat magyayabang. Okay, so kung totoo mang physical ailment yon or whatever, yung totoong interpretation, ang point dito sa verse na ito, pinapahintulutan ng Panginoon yan, yung pag-torment sa atin ng kaaway, di ba, yung physical ailment or suffering, para i-humble tayo. No? Para panatilihin tayo na nagpapasakop sa Diyos, dumidepende sa Diyos, at nag-iingat para hindi tayo gumawa ng kasalanan. Si Apostol Pablo, binigyan siya ng... Ako naniniwala hanggang mamatay si Apostol Pablo, taglay niya itong tinik sa laman na ito. Ano? Kasi sa dami ng revelation ng Diyos sa kanya, pwede siya talagang yumabang. Ano? Pero para pigilan yon, hinihayaan ng Diyos na siya ay mapahirapan sa kanyang katawan para siya ay lalong dumepende sa Diyos. Point natin dito, God providentially arranges all of our experiences, including those temptations and trials, not to harm us, but to do us good and to glorify Himself. No? So, pinapahintulutan ng Panginoon yun. No? Hindi dahil sa gusto lang niya tayong pahirapan. Hindi. Pinapahintulutan ng Panginoon yun para maturuan tayo, makinabang tayo, at para sa ating kabutihan, at ultimately, para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Di ba sabi nga sa confession natin, so that whatsoever, no, sa last part ng paragraph 5, so that whatsoever befalls any of His elect is by His appointment for His glory and their good. So ano ba yung experience pala natin, ano? Whether good or bad, especially dito sa pinag-uusapan natin, yung mga bad experiences natin, including sin itself, no? Ipinapahintulutan pala ng Panginoon, no? By His own appointment, para sa kaluwalhatian niya at para sa ating kapakinabangan. No?
Kaya nga yung Romans 8:28 ay totoo yan sa karanasan ng mga mananampalataya. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. So, hindi po applicable ang talata na ito sa kahit sa sinong tao sa mundo. Ang Romans 8:28 ay applicable lang sa mga totoong Christian. Diba? Sabi diyan, for those who love God, no? All things work together for those who love God. No? For those who are called according to His purpose. So, yung pinag-uusapan natin, divine providence when it comes to our sins, pinapaintulutan ng Panginoon, no? Dahil anak niya tayo. No? At ang purpose ng Panginoon, mag-glorify siya, and of course, para matuto tayo, ma-humble tayo, ma-discipline tayo, so that pag naranasan natin ang kapangitan ng kasalanan na yun, iiwasan natin siya, tatalikuran natin siya, no? At iiwasan natin siya. Alright, so that ends paragraph 5. So, magmo-move na tayo sa paragraph 6. Roman numeral number 6 na natin ito. God governs even the sins of wicked people. So, hindi lang pinamamahalaan ng Diyos ang kasalanan ng mga mananampalataya ni Jesus para sa kanilang kabutihan, para sa kanilang kapakinabangan, para sa kaluwalhatian ng Diyos, pati pala ang mga kasalanan ng mga masasamang tao o ng mga hindi mananampalataya ay pinamamahalaan din ng Diyos. Sakop din ng kanyang probidensya, sakop ng kanyang pamamahala. Yan ang laman ng paragraph 6. No? At ito ang nakasulat sa paragraph 6 sa ating confession. As for those wicked and ungodly men whom God, as the righteous judge for former sin, thus blind and harden, from them He not only withholds His grace, whereby they might have been enlightened in their understanding, and wrought upon their hearts, but sometimes also withdraws the gifts which they had, and exposes them to such objects as their corruption, makes occasion of sin, and withal gives them over to their own lusts, the temptations of the world, and the power of Satan, whereby it comes to pass that they harden themselves under those means which God uses for the softening of others. Note, God is not indifferent to sins of the wicked and the ungodly, especially their deliberate and habitual sins. He deals with them justly and righteously. So, hindi ibig sabihin, hindi mga mananampalataya ito. O sabihin na natin sa theological language natin, hindi sila elect. O yung reprobates, no? Na hindi rin natin alam kung sino yung mga reprobates na yun. Pero alam ng Diyos kung sino, no? Sapagkat siya ang pumipili at siya ang hindi pumipili sa kung sino maliligtas at hindi maliligtas. So, kilala ng Diyos kung sino yung maliligtas, kilala ng Diyos kung sino yung hindi maliligtas. Ang tinutukoy natin sa paragraph 7, yung alam ng Diyos na hindi maliligtas. Those are the wicked people. Those are the reprobates. Sila yung mga hindi mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Pero maging sa kanila at sa kanilang paggawa ng kasalanan, mayroong kinalaman at pamamahala ang Diyos. No? Sabi natin dito, He deals with them justly and righteously. So, ang pamamahala ng Diyos sa paggawa ng mga masasamang tao na ito ng kanilang kasalanan ay makatuwiran at mayroong pagiging patas. Okay? So, paano natin yan maintindihan? So, sa pamamagitan ng tatlong bagay. Una, God blinds them to their former sins and hardens their hearts. So, ang pamamahala pala ng Diyos sa mga reprobates o sa mga hindi mananampalataya, pagdating sa kanilang kasalanan, binubulag sila. At pinatitigas ang kanilang mga puso. Sabi sa confession, as for those wicked and ungodly men whom God, as the righteous judge for former sin, thus blind and harden. So, ganun pala yung treatment ng Diyos providentially sa mga reprobate. Pinatitigas ang puso nila sa kasalanan at nabubulag sila lalo sa kanilang kasalanan.
Halimbawa nito, malinaw na halimbawa nito yung Romans 1. No? Kung pamilya kayo sa Romans 1, verse 24, 26, and 28. Tingnan nyo nakasulat dyan. Sabi dyan, therefore, God gave them up. So, tinutukoy dito yung mga reprobate, no? Yung mga hindi mananampalataya, yung mga piniling magrebelde sa Diyos. Therefore, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. For this reason, God gave them up to dishonorable passions, for their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. Tingnan yung paulit-ulit na phrase, no? God gave them up. God gave them up. Ano? So, yun po yung tinutukoy dito ng confession na itong mga masasamang tao na ito, no? Pinipili nila ang kasalanan at nag-enjoy sila sa kasalanan. Anong ginagawa ng Diyos? Hinahayaan sila sa kanilang kasalanan. No? Sa mga mananampalataya, pinapahintulutan ng Diyos na tayo mahulog sa kasalanan, matukso, di ba? Pero pansamantala lang yun. No? Kasi ang pamamaraan ng Diyos with regard to the children, His children, discipline. Di ba? I-humble tayo pag tayo nahulog sa kasalanan. Pero tingnan nyo, iba dun sa wicked eh. Sa wicked, God is allowing them sa kanilang kasalanan. Hinahayaan sila, no? Sa kanilang kasamaan. Hindi sila pinipigilan. Hindi sila dinidisiplina ng Diyos. Ano? Yung pagpapahintulot ng Diyos na sige, gumawa ka na ng kasalanan na gusto mo, yun ay hatol na ng Diyos sa kanila. Hatol. Ibig sabihin, yan na talaga ang kalagayan mo. Yan na talaga ang kahihinatnan mo. No? Kita niyo yung malaking kaibahan sa Kristiyano. Sa Kristiyano, pag nahulog sa kasalanan, hindi eh. Ibabalik ng Diyos sa paggawa ng katuwiran, sa kabanalan. No? At pag binalik ng Diyos sa kabanalan at paggawa ng katuwiran, natututong magpakumbaba at dumepende sa Diyos at iwasan ang kasalanan. Yun yung sinabi ng confession sa paragraph 5 ng chapter 5. Pero dito iba eh. No? Hinahayaan sila, bahala kayo sa kasalanan nyo. No? Bilang hatol ng Diyos sa kanila. Another passage, Romans 11:7-8. What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see and ears that would not hear, down to this very day. So, hindi po lahat ng Israelita naligtas eh. At maraming Israelita pa rin ngayon ang hindi ligtas. At maraming mga Israelita ang mapapahamak. Bakit? Sapagkat hindi naman lahat ng Israelita pinili ng Diyos para maligtas. Sila namang hindi pinili ng Diyos na maligtas. Anong sabi diyan? Binigyan sila ng spirito, the spirit of stupor. Ibig sabihin, hindi nila ma-realize na mali yun. Hindi nila ma-realize na ikapapahamak nila yon. Pero gusto nilang gawin yon. Nag-enjoy silang gawin yon. Tumitigas ang puso nila sa kanilang kasalanan. Ganun po talaga, no? Pagka talagang isang tao hindi mananampalataya at siya gumawa ng kasalanan, ang puso niya tumitigas sa paggawa ng kasalanan na yun. Doon mo malalaman kung isang tao ay Kristiyano o hindi. Pag gumagawa ng kasalanan ng isang tao, tapos pinapaalalahanan mo, kinukorek mo, galit pa siya sa iyo. No? Ayaw niya na papakialaman mo siya sa kanyang kasalanan. No? Bakit? Kasi yun ang kalikasan nila eh. No? At ang Diyos mismo, hinahayaan na sila doon. Dahil yun ay parusa na ng Diyos sa kanila, yun ay hatol na ng Diyos sa kanila. Nakakilabot, no? Nakakilabot pagka, ay ganun pala ang ginagawa ng Diyos. No? Kaya marirealize mo, ay kaya pala ganun, no? Pag may dinidisiplina, pag may tinutuwid, galit, ayaw, no? Lumalaban, inire-reveal lang pala nun yung totoo nilang kalagayan. Na sila ay masamang tao, no? Na sila ay hindi totoong mananampalataya ng Diyos. At Diyos mismo, hinahayaan na sila doon sa kanilang paggawa ng kasalanan bilang hatol. Point. God, in directing and disposing and governing all things, gives the wicked what they want.
gives them up or hardens them in their sins so that they may not know they are actually heading for destruction. Di ba? Hinahayaan ng Diyos. Pinapatigas ng Diyos ang puso nila. Yun ang gusto nila eh. At habang ginagawa nila yung kasamaan na yun, hindi nila alam, enjoy sila, masaya sila, satisfied sila, malalaki ang mga ngiti nila sa kanilang mga muka, pero ang sabi dito, they do not know that they are actually heading for destruction. Diba? Kasi punishment ng Diyos sa kanila yun. At alam niyo po, wala namang hindi totoong mananampalataya o reprobate sa panahon natin ngayon. No? Ang makukumbinsi natin talaga na mali ang kasalanan nila Marirealize lang nila yun pag namatay na sila. At humarap na sila sa hukuman ng Diyos at parurusahan na sila ng Diyos dahil sa kanilang pagpili ng kasama. Letter B. So hindi lang po pala nabubulag at tumitigas ang puso ng isang makasalanan sa kanyang paggawa ng kasamaan. Letter B. God gives the wicked people who hates Him and loves their sins what they really want. Ano? Hindi lang sila hinahayaan na gawin ang gusto nila, kundi binibigay ng Diyos kung ano yung gusto nila. No? Sabi sa ating confession, from them, He not only withholds His grace, referring to the wicked yan, whereby they might have been enlightened in their understanding and wrought upon their hearts, but sometimes also withdraws the gifts which they had and exposes them to such objects as their corruption, makes occasion of sin, and withal gives them over to their own lusts, the temptations of the world, and the power of Satan. Kumbaga parang God is letting them loose. Alam niyo, parang yung asong nakatali na nagwawala. Mas pipiliin niya pang masakal siya. Nakikita na ba kayo ng ganong pena? Yung aso na dinidisiplina mo, inaalagaan mo, no, nakatali siya para, alam mo yun, magaguide mo siya, patitrain mo siya. Pero nagwawala siya hanggang sa nabibigti na siya. No? Anong ginagawa natin sa ganon? Tinatanggal natin yung tali, hinahayaan na natin Ano? Hinahayaan na natin kasi pag hindi natin hinayaan, mamamatay lalo silang malulugmok sa kanilang kasamahan. So, ganun ang ginagawa pala ng Diyos, no? In a sense, sa mga wicked, sa mga reprobate, no? Total, hindi naman sila magpapasakop sa Diyos, hindi naman sila magpapakontrol sa Diyos, hindi naman sila susunod sa Diyos. Anong ginagawa ng Diyos? Hinahayaan na sila na gusto nilang gawin. Bahala ka na. Bahala ka na sa gusto mong gawin. Nakakatakot pagka yung Diyos na mismo nagsabing bahala ka na sa gusto mong gawin. No? Ibig sabihin nun, mapapahama ka talaga. Nakakatakot pag hindi ka naging mananampalataya. At tinan niyo to, Psalm 81 verses 11 and 12. But my people did not listen to my voice, sabi ni Yahweh. Israel would not submit to me, so I gave them over to their stubborn hearts to follow their own counsels. No? Hindi namimilit ang Diyos No? Hindi namimilit ang Diyos. Pagka ang isang tao napupumiglas, alam mo yun, nagwawala, dahil ayaw niyang nasa ilalim siya ng pamamahala ng Diyos, pinababayaan, din namang Israel. habang pinapakita ng Diyos na siya ay Diyos nila, kasama nila, diba? Nagpo-provide sa kanila, pinoproteksyonan sila sa kanilang mga kaaway. Lang nagwawala yung mga Israelita, no? Lalong mahanap ng mga Diyos-Diyosa na sasambahin. Alam mo yun? Gumagawa ng mga altar para doon nila susunugin yung kanilang mga anak para ialay sa mga Diyos-Diyosa. Ano sabi ng Diyos? So, I gave them over to their stubborn hearts. Hinayaan ko na sila. Diba? Total, ayaw mo namang magpasakop sa akin, hayaan na kita. Diba? So, ganyan ang nangyayari sa church discipline. Mapapansin ninyo. As much as possible, pag meron tayong dinidil na isang kapatid o member ng church sa kanyang kasalanan, hanggat maaari, di ba? Nandun yung pader ng iglesia, na pinipilit na siya proteksyonan sa kanyang kasalanan, no?
pinapaalalahanan mo siya, pinapanalangin mo siya, pinapakita mo sa Biblia na kasalanan yung kanyang ginagawa. Pero pagka nagpupumiglas, no? At talagang ayaw magpasakop, ayaw magpadisiplina, anong ginagawa natin? Hinahayaan na natin. Ganon din po yung ginagawa ng Diyos eh. No? Nagpupumiglas eh. No, ayaw magpasakop, ayaw sumunod, ayaw niyang kilalanin na kasalanan yun. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya na mapahamak. Okay? Ganon ang ginagawa ng Diyos. Ganon yung mga nakikita nating talata, di ba? Yung Israel, nagpupumiglas, ayaw magpasakop. Oh, hinayaan na ng Diyos. Another example, 2 Thessalonians 2:9-12. The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders, and with all wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth and so be saved. Therefore, God sends them a strong delusion so that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in righteousness. So darating ang panahon, darating ang man of lawlessness, at doon marireveal kung sino talaga yung redeemed, at saka yung unredeemed, elect, saka non-elect, Christian, saka hindi Christian. Kasi pag dumating yung pinakadakilang manlilinlang, di ba? Sabi dito, magpupumiglas itong mga tao na ito at paniniwalaan ang masamang pandaraya. Ang sabi ng Diyos, hahayaan sila sa kanilang delusion. Ano? Para lalo silang maniwala sa kung ano yung mali. Baga hayaan na ng Diyos, wala nang restraining grace ang Diyos sa kanila. Hindi na sila poproteksyonan ng Diyos sa kasalanan, kundi hahayaan na sila sa kanilang kasalanan, that all may be condemned, sila namang hindi nananampalataya sa katotohanan ng Diyos at mayroong kaligayahan sa paggawa ng kasamaan. So, hayaan na sila ng Diyos. Kumbaga, i-reveal na ng Panginoon permanently, ito talaga yung kulay nila, ito talaga yung nature nila, ito talaga sila. Hindi sila tupa, kambing sila. No? At dahil kambing sila, hihiwalay talaga sila sa mga tupa. Observe, since these wicked people choose to ignore God's truth, instead believe the lies of the evil one, in judgment, God gives them exactly what they want. Binigay na ng Panginoon. Hatol na ng Diyos sa kanila yun. Pero syempre, pagdating sa evangelism, hindi tayo magsasawa na mag-share ng gospel. Iba yun eh. No? Tsaka hindi natin alam kung sino talaga yung reprobate, diba? Hindi natin alam kung sino yung hindi elect. No? So sa Diyos, nagagawa niya ito. Kasi alam niya kung sino yung kanya, alam niya rin kung sino yung hindi kanya. So yung treatment niya dun sa mga kanyang totoong anak, iba positive ang experience, positive ang result from their negative experience ng sin. Iba rin naman yung treatment ng Diyos sa wicked o sa reprobate. Yung may negative experience ng sin, lalo nagiging daan ng kanilang condemnation. Pero tayo bilang mga mananampalataya, hindi natin alam kung sino yung reprobate saka hindi, di ba? So, anong duty natin? Huwag tayong magsasawang mag-share, huwag tayong magsasawang magbabala. Huwag tayong magsawa na magpaalala sa mga tao na ito. Pero ang Diyos, meron siyang ginagawa. Okay, point natin, in the end, God simply abandons those who are evil in their own sins. Ganyan ang mangyayari sa Judgment Day. Di ba? Ultimately, ganyan ang mangyayari sa Judgment Day, na pagka hinatulan ng Diyos ang lahat, sila na mga totoong masama at para sa impyerno, God will simply abandon them. Ahayaan na sila ng Diyos. Wala nang pakialaman Diyos sa kanila. At yun yung isa sa pinakamatinding klase ng hatol. Yung, alam mo yun, na wala nang pakialaman Diyos sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng hell. Yun ang ibig sabihin ng impyerno. Kasi madalas ang understanding natin ng impyerno, apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay. Pero most of the time, yung mga larawan na yun ay symbolical. Symbolical ng ano? Na sa paghuhukom, ang pagtatapon ng Diyos sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno, ibig sabihin ng pag-abandon na sa kanila. Ibig sabihin, wala nang kinalaman ng Diyos sa kanila. Wala na talaga ang Diyos sa buhay nila forever. Ibig sabihin, eternal separation with God. Ang ibig sabihin ng hell.
Di ba? Pero kung naniniwala na mas matindi yung pagdurusang dulot nun kaysa sa apoy. Di ba? Kaysa sa uod na hindi namamatay. Yung alam mo, conscious ka forever, na wala nang pakialam ang Diyos sa iyo. At ang pot ng Diyos ay mananatili sa iyo magpasawalang hanggan. Palagay ko, maintindihan lang ng mga taong itatapon sa impyerno yun pag nandun na sila sa impyerno. Diba? Katulad din naman sa atin, ma-experience natin, mga totoong mananampalataya, yung totoong kalubusan ng kaligayahan bilang mga mananampalataya sa bagong langit at bagong lupa. Pag nandun na tayo, sa bagong langit at sa bagong lupa. Diba? Okay, letter C. When wicked men refuse to believe in God, God gives them up to the point that even the means of grace that benefits some becomes a means of further damnation to them. Sabi sa confession, whereby it comes to pass that they harden themselves under those means which God uses for the softening of others. Ibig sabihin, sama pala sa hatol ng Diyos sa mga wicked people na ito, na pati yung means of grace na dapat nagiging pakinabang nila o daan para maligtas sila, dahil hinayaan na sila ng Diyos, nagiging daan para lalo silang mapahamak. Halimbawa, isa sa mga means of grace, ipangangaral ng salita ng Diyos, di ba? So, itong mga wicked people na ito, na hindi talaga mananampalataya, pag hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang kasamaan, kahit yung pangangaral ng salita ng Diyos, hindi magiging pakinabang sa kanila. Ang magiging pagkaintindi nila sa salita ng Diyos ay, alam mo yun, yung pinatatamaan sila, gusto silang saktan nung nangangaral, paringgan nung nangangaral. Alam mo yun, ang salita ng Diyos dapat pakinabang para sa isang tao, pero para sa isang taong masama, para sa kanya yung salita na yun, para alam mo yun, tinutusok yung puso niya, hinahatulan siya. No? Bakit? Kasi nare-reveal yung kasamaan niya. No? Sa pamamagitan ng pakikinig niya ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ano nangyayari? Ayaw nang pumunta sa church. No? Ayaw na makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ano sinasabi? Ayoko na makinig sa pangangaral ng pastor na yan kasi ako lang naman ang tinutukoy lagi niyan sa kanyang pangangaral. Ganun pala ibig sabihin nun, no? Kahit yung pangangaral ng salita ng Diyos na pwedeng maging daan ng kanyang kaligtasan, ano sabi diyan? Nagiging daan para lalo niyang ikapahamak. Kasi ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang pakinggan, no? Hindi na siya pumupunta sa church. So lalo niya nilalayo yung sarili niya sa daan ng kaligtasan. Lalo niyang inilalayo ang sarili niya sa Diyos. Yung pala ay parusa na ng Diyos sa kanya. Kaya habang ang isang tao lalong lumalayo sa church, lalong lumalayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, makikita mo ang katotohanan na mapapahamak siya. At pag hindi siya nagsisi sa ginagawa niyang yan, dadalhin siya sa kanyang kaparusahan sa impyerno. Tignan niyo isang example, Isaiah 8:14. And he will become a sanctuary and a stone of offense and a rock of stumbling to both houses of Israel, a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. So dito makikita mo sanctuary. Anong sanctuary? Di ba ang sanctuary? Place of comfort, protection, rest. Pero ang sabi diyan, and a stone of offense. So, pwede pala, no, na yung sanctuary na dapat nagbibigay ng comfort, protection, pwedeng maging bato ng offense. No? So, depende kasi kung sino, no, yung tumitingin dun sa sanctuary na yon at nakikinabang sa sanctuary na yon. Sa mga taong mapapahamak ng sanctuary, hindi place ng comfort, para sa kanila stone of offense, nasasaktan sila, natitisod sila. Pero sa mga totoong mananampalataya, gusto nila yung stone sanctuary niyo because nagiging benefit para sa kanila. 1 Peter 2:7-8. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do so. So yung pong tinutukoy dito na cornerstone si Jesus Christ yan, panulukang bato.
Parang ganun din sa Isaiah 8, no? Yung sanctuary refers to the coming Messiah. Pero kung ikaw ay isang masamang tao at mapapahamak, 'di ba? Yung panulukang bato na yon ay dahilan para matisod ka. Hindi para dahilan para makinabang ka o magkaroon ka ng comfort. O ganun pala ang resulta pagka ang isang tao hindi talaga mananampalataya. No, yung dinisign ng Panginoon para dapat makipakinabang niya ay para sa kanya ang interpretation niya kasamaan ng epekto sa kanya at lalong nagdudusa at magdadala sa kanya sa kapahamakan. Diba? Kaya pala natin maintindihan na yung mga hindi mananampalataya, wala silang interest sa Word of God. No? Natutulog sila pag may nangangaral, natutulog sila pag may nagtuturo, kaya umaalis sila. Hindi sila interested. Ano? Bakit? Kasi nire-reveal lang lang talaga kung ano yung nature ng puso nila. Nire-reveal lang lang kung sino sila. Diba? Para sa kanila, yung pangangaral ng salita ng Diyos ay pangheli sa pagtulog. No? Pero sa mga mananampalatayang tunay, ang salita ng Diyos ay pakinabang at ikay nag-enjoy. Why? Because natututunan mo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Kikita mo, no? Iba yung response ng totoong anak ng Diyos dun sa mga peke. No? Iba yung response ng mga totoong naka-experience na ma-born again dun sa kunyari lang ay na-born again. Point. In God's sovereign providence over wicked people, He turns what leads others to their salvation into what leads them to their damnation. Okay? Hato lang ng Diyos sa kanila yun na talagang wala silang interest. Kaya tinan mo yung buhay ng mga tao nagpapanggap na Kristiyano, hindi naman nagmamature, di ba? Hindi naman nagiging banal ang buhay. Di ba? Madumi bunganga, no? Madaling magalit, no? Malisyoso ang isip, nanchichismis ng kanyang kapwa. Di ba? Lahat ng negative lahat ng kabaligtaran na dapat ginagawa ng isang Christian na member ng church, ginagawa niya. Bakit? Kasi nire-reveal lamang habang lalo siyang na-expose sa mga means of grace ng Diyos. Worship as means of grace, preaching as means of grace, prayer as means of grace, the Lord's Supper as means of grace. Lalong nare-reveal yung, kumbaga lalong natatanggal yung maskara niya At lalong nakikita yung sungay niya, di ba? Lalo kikita na kambing siya, hindi siya tupa. No? Kasi dun sa reaction niya, dun sa kanyang response sa biyaya ng Diyos. Okay? So huli, pusin na natin to. Maikli lang naman to yung Roman numeral 7, God's preservation of the church. So pinakita natin, may pamamahala ang Diyos sa kasalanan ng mga Kristiyano, may pamamahala ang Diyos sa kasalanan ng mga masasama. Pero dito sa confession natin sa paragraph 7, pinapakita sa atin na bagamat ganyan ang mundo, special pa rin ang treatment ng Diyos sa kanyang church. Note, God's providence covers all creatures, but the church is treated by God in a more special way. Paragraph 7. Maikli lang yung paragraph 7, no? Kaya tapusin na natin. Sabi niya, as the providence of God does in general reach to all creatures, so after a more special manner, it takes care of His church and disposes of all things to the good thereof. Special ang church, you know? Kita mo yung, alam mo yun, yung abundance ng kasamaan sa mundo. No? Parang mas marami silang masama, no? Kaysa sa mabubuti. Pero ang Diyos hindi niya pinababayaan yung mga mabubuti. Sila yung nasa iglesia. And God specially treats the church, no, in a more intimate and special way. Maganda yung sinabi ni Rob Ventura sa kanyang libro sa Confession. Sabi niya, paragraph 7 sets forth the biblical doctrine of the special providence of God. Divine providence extends to all creatures generally. At the same time, it extends especially to the people of God. The scriptures, as well as the confession, teach that the special focus of God's providential care and attention is His people, the church. Okay, totoo may pamamahala ang Diyos sa kasalanan ng mga masasama sa mundo, pero espesyal ang trato ng Diyos sa kanyang church. Espesyal ang pangangalaga at pamamahala ng Diyos sa kanyang iglesia. Tingnan mo itong Proverbs chapter 2, verse 7 to 8.
Sabi niya, He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of justice and watching over the way of His saints. No? Talagang, kumbaga, pinamamahalaan ng Diyos ang lahat, kasama ang kasamaan sa mundo, pero nakatutok siya sa kanyang mga anak. No? Alam mo yan, yung nakikita natin sa peripheral vision natin, yung paligid, pero yung attention mo nandun sa anak mo. Halimbawa, dinala mo yung anak mo sa mall para paglaruin sa Kidzuna. Diba, daming bata doon, no? Daming mga magulang doon, nakikita mo yung mga laruan doon, no? Sa gilid ng mga mata mo, nakikita mo lahat 'yun eh, no? Pero bagamat nakikita mo yung lahat ng 'yon na nasa paligid mo, yung attention mo nandoon sa anak mo. Para hindi siya mawala, para hindi siya masaktan. Ganun ang Diyos. Ano? Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat sa mundo na ito, kasama ng kasamaan ng mga hindi mananampalataya o masasamang tao. Pero ang mata ng Diyos nakatutok sa kanyang iglesia. Special yun eh. Diba? 1 Timothy 4:10. Ito magandang verse. No? Sabi diyan, for to this end, we toil and strive because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. No? Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Yung salitang Savior diyan, ibig sabihin niligtas niya ang lahat ng tao. No? Sinasabi dito, ang Diyos ay namamahala at nag-iingat sa lahat ng nasa mundo na ito. Kasama na yung mga masasama na yan, no? Imagine mo, pagka pumutok ang bulkan, di ba? Hindi lang naman po yung mga naapektuhan, yung mga masasamang tao, di ba? May mga Christian din na naapektuhan. May mga Christian din na namamatay sa lindol. May mga Christian din na namamatay sa tsunami. Ano? Pero, di ba? May naliligtas din namang hindi mananampalataya. Meron din nakaka-survive ng mga masasamang tao. Di ba? So, pinamamahalaan at pinag-iingatan ng Diyos ang lahat ng tao, pero espesyal ang kanyang pagtingin at pangangalaga sa kanyang mga anak. Merong espesyal na pamamaraan ng Diyos. Ano? Point. God's primary focus in the governing of His creation is the well-being of His church. Okay? Hindi niya papahintulutan. Bagamat nakakaranas tayo ng suffering, natetempt tayo, nahuhulog tayo sa tukso, pero andun ang Diyos, di tayo pinababayaan na magpatuloy sa kasalanan. Naaalalayan tayo ng Diyos para makabalik dun sa matuwid na daan. Hindi niya hayaan na tayo ay maligaw ng gusto, no? At hindi na mabalik sa tamang daan. Kundi, dahil nakatutok ang Diyos sa mga mananampalataya niya, di ba? Kumbaga nililingap niya parang pastol, di ba? Pag kami nakikita siya, isa sa mga tupa ko, parang nawawala dito. Anong gagawin ng pastol? Hanapin niya yun. Iiwanan niya yung mas marami para ibalik yung isa na yun dun sa karamihan. No? Kasi tupa niya yun eh. So, ganun din po sa mga mananampalataya when it comes to God's providence, no, in relation to sin. Tayo po ay may special na kalagayan sa mata ng Diyos, kaya tayo iniingatan niya. Binabalik niya sa tamang daan. Yung mga hindi mananampalataya, hinahayaan niya na yun. Yung mga reprobate, hinahayaan niya na yun, di ba? Kaya pala, may mga tao na kahit na anong gawin nating pag-share ng gospel at pag-invite sa church, namamatay ng hindi nananampalataya kay Jesus. Doon lang natin naiintindihan na reprobate siya. No? Nakasama siya doon sa mga taong hinayaan na ng Diyos sa kanyang kasamaan. Dahil siya ay totoong mapapahama. Dito tayo magtatapos sa comment ni Lamar Martin. No? Sa chapter 5, sabi niya, in God's dealing with human creatures, He is a unique Savior to His believing people, in a special way, a way in which He takes care of no one else. He takes care of us. Even though He upholds and directs and disposes and governs all creatures and all things, and even though His providential government extends to all things, God's primary focus in the governing of His creation is the well-being of His church, and with that, we should be comforted. Ang point lang niya, dahil ang Diyos ay may special na pamamahala at pagtutok sa kanyang mga anak, dapat meron tayong comfort.
na hindi niya hayaan mapahamak tayo. Hindi niya hayaan manatili tayo sa kasalanan at kasamaan hanggang kamatayan. Dadalhin niya tayo ulit sa kabanalan at sa daan ng katuwiran. Okay, so that ends chapter 5. No? So tapos na tayo sa Divine Providence. Sa susunod na Lord's Day, mag-move na tayo sa chapter 6 ng ating pong confession. So ganito na magiging pamamaraan natin, ano? Mas iiklian natin ang pagtalakay sa bawat chapter hangga't maaari, no? Para makapag-move tayo ng mas mabilis. Kasi marami pang chapter eh. No? Ang tatalakayan natin sa ating confession. Okay, so questions. Clarification dito sa Divine Providence. No? Chapter 5 hanggang chapter 7 yan. Yung tinalakay natin. Question kayo? Clarification. So kahit pala Divine Providence, no, pwedeng maging paraan para malaman natin kung sino yung mananampalataya at hindi. Lalo na pagdating sa kanilang kasalanan. No? Kung yung tao na yun nahulog sa kasalanan at ibinalik ng Diyos dahil siya nagsisi, no? At bumalik siya sa iglesia, totoong mananampalataya. Pagka naman yung siya nahulog sa kasalanan at nagpakalayo-layo na sa iglesia, hindi talaga mananampalataya. Di ba? Kaya maganda yung may church discipline. No? Kasi doon natin masusuri kung sino talaga yung dapat manatili sa iglesia bilang miyembro at kung sino naman yung dapat hindi maging miyembro ng iglesia. Okay? Question? Napakatahimik ninyo. Kayo ba ay nag-iisip kung kayo ay wicked or mananampalataya? Oh, wala nang tanong? Sige, kung walang tanong, ay assume natin that everything is clear. Okay, so magpapahinga na tayo para sa ating worship service. Mamaya 3:30. Salamat.